Discouragement. Whether you like it or not, whether you have been through with discouragement, you are dealing with it now, or you are heading through, one day in your life, discouragement will knock on your door and will always knock on the door of our life. Darating at darating ang mga problema, ang mga pagsubok na yayanig sa pundasyon ng ating pananampalataya. Katulad po na nangyari dito sa buhay po ni Elijah, he is a man of God, he is a man of faith. But one day in his life, the devil took away that faith from him and it started being discouragement. Last 2 weeks ago, I preached about the rank or the level of discouragement. It is very important for you to assess yourself, to understand yourself, ano ba ang level or rank of discouragement na meron ako sa ngayon. We have the mild discouragement. When we say mild discouragement, ito yung klase ng mga problema, discourage ka, pero this is something that is not obvious to you. Na itatago mo, tuloy ang trabaho, nagagawa mo pa rin ang mga bagay, sapagkat kaya mong i-handle bagamat may discouragement. And most of the times, meron tayong mga discouragement na pinagdadaanan, yet hindi ito nahahalata sa atin sapagkat kaya nating i-handle ang discouragement na ito. But when we talk about strong discouragement, no matter how strong you are, nagiging obvious na rin sa buhay mo. Nahalata sa iyong pananalita, nahalata sa iyong ugali, nahalata sa iyong mga kilos, napupuno ka, at nanghihina ka. That is strong discouragement. Something that we cannot hide from our wife, from our husband. Something that we cannot hide from our children, from people, sapagkat tinatamaan na rin tayo ng discouragement. No matter how strong, resilient you are, darating yung time, nahaharap tayo sa strong discouragement. But the number 3 level or rank of discouragement is the disabling discouragement. Ano po yung disabling discouragement? Hindi mo na kayang itago. Hindi lamang obvious na sa buhay mo, kundi marami ng bagay ang pinahihinto sa iyo. You don't want to work anymore. Sa strong discouragement, sinasabi natin kahit pasabihin natin ayoko magtrabaho, kailangan ko magtrabaho. You still fight for it. Pero pag disabling discouragement, patitigilin ka sa iba't ibang tagpo ng iyong buhay. You will see yourself being isolated. You will see yourself not talking to anyone. You will see yourself not being inclined to any enjoyment that could be offered to you. Walang bagay na pwedeng makapagpasaya, walang tao na kung saan makapagpatahimik ng iyong puso. Tulad po ng naranasan ni Elijah, one day in his life, siya po ay matagumpay, pero pumasok po ang discouragement sa kanyang buhay, not just mild, not just strong. At sabi po niya dito, Yahweh, kunin niyo na po ako. Ako po hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. And that is the work of the devil, to steal, to kill, and to destroy. Mild discouragement is to steal something from you. Ninanakawan ka pa lang. Strong discouragement is to destroy what you have. And disabling discouragement is when you found yourself disabled, death from whatever purpose or dreams you have in your life. Maaring sa mga bagay pong ito, may naranasan na tayo. Pero lahat ng bagay na ito, in portion of our life, in our lifetime, we will face all this kind of discouragement. It depends upon the level of tolerance when we deal about problem. Just like Apostle Paul, he may be having many turmoils and trials, ang daming problema, ang bigat ng problema niya, but it depends upon the tolerance, the pain tolerance. For still, Apostle Paul continued to utter, rejoice evermore. Kaya ni Apostol Pablong dalhin ang problemang yon sapagkat for him, it is just a mild discouragement. But not every one of us have that kind of tolerance, pain tolerance, just like Paul. Pain tolerance is your ability to handle pain, frustrations, fears, and problems in life. What problem or what makes problem so hard is not just we tolerate it,
not just we endure it, not just the heaviness or the magnitude of problem, but the duration of our pain and problem. Sa usapin po ng problema, hindi lang pinag-uusapan yung malakas ka, hindi lang pinag-uusapan yung mabigat ang problema mo. Ang isa sa mga issues of problem and discouragement, gaano katagal na binubuhat mo ang problema mo. Kahit pa yan ay 10 kilo, pero kung bubuhatin mo lang ng 10 segundo, tolerable. Pero kung may buhat-buhat kang 10 kilo, kahit pa ikaw ay malakas, pero kung 3 taon, 2 taon mo nang bit-bit yan, ito yung magpapasuko sa iyong buhay. Kaya sa ating pong buhay, meron tayong mga daladalang pasanin, but it's not just a matter of heaviness and magnitude. How long are you dealing with that problem? It's another thing that you face the Red Sea. When they face the Red Sea, at the nick of time, or sabihin natin instantly, the Lord, hinati ng Panginoon ang kanilang problema. But it's another thing to walk in the wilderness. It's a long journey, taking that burdens, discouragement, and problem. That's why pinag-usapan po natin, our tolerance and strength will be tested when we face prolonged battles and wilderness. It will show what you are built of. Kaya mga kapatid, dito lalabas hanggang saan tayo maghihintay, hanggang saan tayo mananampalataya sa Panginoon. How long your faith will last? Lagi nating sinasabi. If there is a delay, denial, distraction, or even death in your life, if there is a rank of discouragement, there are reasons for discouragement. Ano-ano yung mga dahilan na nabanggit natin? Number 1 is fear. Elijah is a man of faith. For more than 3 years, hindi umuulan sa lugar nila. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, through miracles coming from God, napaulan niya. He fought and won against Baalam and his prophets. One day in his life, he is victorious. He is a man of faith. But one day in his life, he is a man of fear. Ang problema, ang discouragement, nagsisimula once na tayo ay magkaroon ng takot sa buhay. Once you have fear, the devil already entered in your life. Nagsimula ang lahat sa takot. It is a battle of mental. Labanan ng isip. As I always says, we cannot control what comes in our mind, but we can contain what will stays in our mind. Given ang problema, given ang mga pangangailangan, given ang sakit, lahat yan hindi pwedeng hindi makapapasok sa iyong isipan. But you can control what stays in your mind. And if that wiles of the devil, that problems, that whisper coming from the devil stays on your mind, fear and faith can't be together. Lalabas ang pananampalataya at maghahari ang takot sa ating buhay. So fear is the number 1 reason for discouragement. Number 2, we can see in the life of Elijah is fatigue. Nagpatakbo-takbo siya sa ilang, nagtago siya hanggang sa siya ay napagod. It is a physical problem. Hindi lamang labanan to ng mental state, but physical state. Nagtatrabaho tayo, gumigising ng mga agap, napapagod tayo. Pagod ng ating katawan. There will be time in your life, nasasabihin mo sa sarili mo, pagod ka na. Not just mentally, but even physically. Mga karamdaman pang dumadagdag that cause problems and discouragement. And then we have frustrations. It is an intellectual problem. If your mind won't able to solve problems, nahihirapan kang mag-isip to solve the problem, and it causes frustrations and failure. Failure is our emotional problem. And then of course, finances. Maaaring sa panahong yun, sagana si Elijah, pero sa ilang kulang at wala ang mga tao, wala ang mga bagay na dati niyang tinatamasa. Finances. We may not be having fatigue, frustrations, and failure, but isang bagay na pumapasok ang jablo in our territory is our finances. Mahirap ang buhay, madaming pangangailangan. Every day is a battle to live. And another problem is family and friends. Nawala ang mga mahal sa buhay ni Elijah. Isa sa mga cause of discouragement, sabi niya, Panginoon, nag-iisa na lamang po ako. Sometimes those internal conflicts
Ito po ang isa sa nagbibigay sa atin ng discouragement. Takot ka na, mayroon kang karamdaman, mayroon kang mga failures, may finances, and then the next step, the next door that the devil will open to ruin your life, to destroy and to kill, is taking your family and friends. Magkokos yan ng strife, magkokos yan ng pag-aaway sa mag-asawa, nagtatalo na kayo sa finances, nagtatalo na kayo sa karamdaman, sa mga decisions with your frustrations. It will cause troubles to your children. Magkakaroon kayo ng internal conflict with your friends. And sometimes, ang diablo ay hindi kikilos with your enemies. Sometimes, there will be an internal conflict, a civil war. Hindi lahat ng gera galing sa ibang bansa, galing sa labas. Kalimitan ng mga gera nanggagaling sa loob. Papasok ang diablo sa buhay ng ating mga pamilya, and it will cause discouragement. You may be facing it right now. Maring you are not right with your husband, you are not right with your wife, with your children, with your relatives, or with your schoolmates, your workmates, and even your closest friends, sapagkat ito po yung mga territory of your life na ang diablo gustong pasukin. After having fear, maaring pagod ka na, frustrated, and you failed, and then still you are dealing with finances, nag-away-away pa kayo, the last stronghold na pwedeng kuhanin sa atin, the last anchor na huling pagigibain sa atin ng diablo is not just, hindi lang tayo nanlalamig, hindi lang tayo napapatigil, but the word faithlessness. Ang pinakang huling territory na tatagtagin sa atin ng diablo ay yung kawalan ng pananampalataya. Time will come if you are so frustrated, devastated, and discouraged. The words that you use to praise God is the same lips that you will curse God. Faithlessness is not just delaying. Hindi lamang nakakalimot ka na, hindi lamang namimiss mo na, but denying. Ayaw mo na. You don't even believe God. Hindi lamang namimiss mo na mga prayer, pagdalo sa pananambahan, devotion, not just because you are just delaying, but you are already denying the faith, the promises of God. And that is the last room of your life that the devil wants. Once you've been there, he doesn't just kill, steal, but he already destroyed not just your life, but even your Christian life. So it is very important for us to identify the reasons of our defeat, the devil. Fear is a battle of emotion. Fatigue is a battle of physical. Frustrations is a battle of intellectual. Failures is a battle of emotional. Finances, of course, is financial. Family and friends is a battle of social. And faithlessness is a battle of spiritual. You can see, in every aspect of your life, papasok at papasok ang diablo sa ating buhay. The question is, saang aspeto ng buhay, naghahari ngayon ang diablo sa atin? If there is a rank, if there is a reason, thank God there is a remedy. There is a remedy in every story of the Bible. Makikita natin, even a man closest to God experienced problems and discouragement. But no way in their life that they get remedy from themselves and from the Word. It's always going back to God that will give antidote for our despair. I want to share 4 things this morning. 4 na bagay. If you are facing discouragement, if you are heading to discouragement, always remember these 4. Marami to. I have 9 points, pero 4 na lang ang share ko. 4 na bagay that we can see from the life of Elijah, how to deal with discouragement. First is in Psalm chapter 139. Psalm chapter 139, verse 23 and verse 24. The Bible says, "Search me, O God, and know my heart. Try me,
and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the everlasting. The first thing that you must do, kung hindi man chronological, isa sa mga bagay na iyong gagawin when you face discouragement, when you feel that the devil already is in your territory, is the word reflection. Reflection. Magsiyasat sa sarili. There are many causes of discouragement. Nabanggit natin kanina, the 7F. Pero, another way to categorize our discouragement para ma-determine yung ating discouragement na pinagmumulan ng ating mga problema, we should determine saan ba nanggagaling ang ating mga problema. Una, may mga problemang phenomenal. When we say phenomenal, it is beyond our control. Wala kang magagawa doon. Bagamat may little portion na sanhi ng tao, for example, sunog. Wala kang magagawa doon. Bagamat meron tayong konting liability, meron tayong konting accountability doon, maaring naiwan mo, o sabihin nating bagyo, phenomenal. Yung bang wala kang laban. Kasi it is a cause of nature. May mga bagay na hindi talaga tayo responsible at wala tayong magagawa doon. Phenomenal problem. That is one discouragement na pwedeng pagmulan. Pandemic, hindi naman sa'yo nagsimula ang virus pero damay ka. Phenomenal, that is beyond your control. Pangalawa is the trying of your faith. Unang-una, kung yung problema mo, phenomenal, hindi mo talaga makontrol yan. Pangalawa, the trying of your faith, ibig sabihin, wala ka rin magagawa kasi ito'y kalooban ng Diyos. Sinusubo ka ng Diyos, bagamat minsan caused by Satan, but just like Job, permitted by God, wala tayong magagawa doon, kundi to submit to the will of God. Pero kung yun ay galing sa Diyos, hindi mo dapat ipangamba. Sapagkat all things work together for good to them that love God. So we should determine, ito ba'y galing talaga sa Diyos? Ito ba'y kalooban ng Diyos? May I tell you, hindi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay kalooban ng Diyos. Ang will of God, ang often misuse and abuse words. Kaya ako ganito kasi baka ito ang kalooban ng Diyos. Kaya kami nagkahiwalay, baka kalooban ng Diyos. Kaya ako'y nasaktan, baka hindi kalooban ng Diyos. Baka kalooban mo yan. Pero kung alam mong yan ay kalooban ng Diyos, you're doing right, alam mo na talagang you're heading on the right direction, pero hindi mo pa rin maintindihan. Number 2 reason, the trying of your faith. Pangatlong dahilan, kung hindi galing sa nature, kung hindi galing sa Diyos, galing sa iba. Burdens, causes by others. Hindi ikaw ang may dahilan, pero ikaw ang nagsasuffer. Meron tayong mga ganyan. Sometimes our burdens that we carry are not our problems. Yung bang problema ng iba, pero ikaw ang gumagawa ng solusyon. Problema ng asawa mo, pero ikaw ang sumasakit ang ulo. Problema ng kamag-anak mo, pero ikaw yung naghahanap ng sagot. Hindi naman ako ang may dahil nito. Just like Jacob, hindi naman siya ang dahilan bakit nawala si Joseph. Hindi naman siya ang dahilan bakit nawala si Levi or whatsoever. Especially parents, most of your problem are not problems na dahil sa inyo. Sabi ko nga, minsan pag may makausap akong couples, ang dami nyo nang pagtagumpayan sa buhay, ang dami nyo nang nalampasan, malapit na kayo sa finish line. Pero sa finish line na yan, hindi na problema minsan nyo ang bibit-bitin nyo, problema ng mga mahal nyo sa buhay. One day, may kakatok sa inyo, may problema. May problema sa inyong kapatid. May problema sa inyong anak. May problema sa inyong mahal sa buhay. And those problems, hindi sa inyo yun eh. Phenomenal, beyond control. Trying of your faith galing sa Diyos. Burdens causes by others. Pero yung pang-apat, it is the self-inflicted problem and discouragement. Hindi ito beyond your control. Hindi ito galing sa Diyos, hindi ito galing sa iba. Ikaw mismo ang pumasok sa problemang yan.
Ikaw ang lumikha sa problemang yan. Kaya magandang magsiyasat. Ano ang nagawa ko noon? Bakit ganito ako ngayon? You should determine, you should reflect the causes of your discouragement. Search your heart. Most of our problems are self-inflicted problems. Tayo din ang gumawa ng problemang yun. There is always a law of cause and effect. Kahit hindi natin basahin ang ibang mga bagay, even nature will tell, pag may ginawa tayo, may epekto at may epekto. Search your heart. May problema ka sa kalusugan, balikan mo ang mga kinakain mo. Balikan mo ang lifestyle mo. Hindi mo pwedeng sabihin phenomenal yan, hindi ko po dahil ng nature to eh. Hindi mo pwedeng sabihin dahil sa iba yan, ikaw ang sumubo. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi may nagpakain sa akin, ikaw ang nagdesisyon. Kaya alam nyo, most of our problems, self-inflicted. Maliban na lang by birth, yung dinadala mong problema. Talagang beyond control, cancer, hindi mo talaga alam, hindi mo ba determine. Pero lifestyle mo din yan, pinagod mo ang sarili mo, nagpabaya ka, alam mong bawal, pinagkakain mo. Kaya search your heart. Kaya hindi pwedeng laging ituro natin sa iba, kasi kinunsinti niyo ako eh. Hindi natin pwedeng laging ibaling lagi sa Diyos, Lord, ba't ba nangyayari sa akin to? Hindi natin pwedeng laging sabing, dahilan to ng diablo, dahilan natin to eh. Para tayong si Eva at Adan, sino bang kumain? Sila. Sinong sinisi? Ay sabi po nung ahas dun eh. Pati ba naman si Satan, nasisi pa. Kahit pa may mga tukso or kung ano pa man, tayo ang gumawa ng desisyon na yon. Balikan natin, nasaktan ka, nabigo ka. Sino ba ang nagdesisyon? Marami nagsabing wag. Marami nagsabing bawal. Pero tinuloy mo. Mga kabataan, hello. One day iiyak ka at sasabihin mo, Lord, bakit nangyayari ang mga bagay nito? Search your heart. Self-inflicted. Hindi lang sa mga young people, sa mga mag-asawa. Dahil sa mga maling desisyon. Kaya sabi ko, yung will of God, open misuse and abuse. Huwag nyo laging isipin kalooban ng Diyos ito. And you need wisdom for that. Marami tayong pagkakamali. May mga pagkukulang ka, naghihirap ka, balikan mo, nag-aral ka bang mabuti? Nagsumikap ka ba talaga sa buhay? May mga opportunity na binigay sa'yo, pinaghusay mo ba? Na dapat na-promote ka na pero hindi ka makatagal sapagkat hindi mo pinag-ayos. Minsan nang pinadaan sa'yo ng Diyos ang pagpapala pero naging wise ka ba? Nag-save ka ba? Nag-invest ka ba? Self-inflicted. Yun yung malungkot na katotohanan na maraming problema sa ating buhay, hindi dahil ng iba, hindi dahil kalooban ng Diyos, hindi dahil beyond our control. Self-inflicted problem. With our finances, balikan natin ating mga spendings. Balikan natin ating lifestyle. O sabihin natin, Pastor, wala naman, naging generous nga ako, ilinoko nga ako ng tao eh. But still, we lack wisdom. Tayo rin ang gumagawa ng ating mga direction sa buhay. So we should need to be wise. Doon sa mga bagay na phenomenal, beyond our control, wala kang magagawa doon. Doon sa mga burdens causes by others, limitado ang pwedeng mong magawa. Doon sa trying of your faith, wala kang magagawa kundi mag-submit. Pero doon sa ating mga bagay na kung saan tayo ang may dahilan, malaki ang iyong magagawa. And the only thing that we can do is we learn from it. Hanggat di tayo natututo, babalik at babalik tayo sa problemang yan. Remember, kailan nagiging problema ang problema? If we don't know the solution. Nung kinder kayo, pag sinabing 3 times 3, problema yan hanggang grade 1. Tama? Pero sana nung grade 2, alam mo na. Ganon din ang buhay. Kaya bakit minsan hindi na to struggle, stronghold na to. Ang tagal ko na dito.
Kasi you don't find the solution. We don't learn from it. Ang goal natin, matuto agad sa mga problema na dumarating sa ating buhay. By realization, reflection. Kaya I use the word reflection. Kasi ito'y salamin. Huwag mo laging isisi sa iba. Meron yan, may portion na galing sa iba, may portion na galing sa phenomenal, may portion na galing sa Diyos. Pero tingnan mo, ano yung portion na galing sa akin? Ano yung aking pagkakamali? But failure is just a failure when we don't learn from it. Sabi nga, what is fail? Fail is our first attempt in learning. First attempt. Nagkamali ka for the first time, that is failure. But if you learn from it, that's not failure. Because it's learning. Natututo tayo. Fail first. Pag pinalta mo yung first ng second, magiging sale. Ibig sabihin, dapat isang try lang. Parang board exam, isang try lang. Anong nangyari? Second, naging sale. When we say sale, lumalayo ka. Papalayo ka ng papalayo, ibig sabihin, palabo ng palabo ang solution sa problema. Yung second, naging sale, palta natin ng third. Anong word ang nabuo? Tail. Malayong malayo ka na. Nasa buntot or nasa dulo ka na. Kaya our goal in life, when you fail, first attempt, learn from it. Magsiyasat agad. What went wrong? Nag-i-evaluate din ako sa buhay, may mga phenomenal problem, may mga burdens causes by others. Merong, Lord, I think this is your will. Pero marami rin po sa ating buhay, even pastors, tayong lahat, nagkakamali kasi tayo. At kailangan nating matutunan, and may I tell you, hanggat hindi mo nakukuha ang solusyon at hindi ka natututo, paulit-ulit na darating yan sa buhay mo. Remember, 3 times 3 will remain your problem unless you learn to solve that solution. Bakit ang tagal ko na dito sa problemang ito? Bakit ang tagal na itong dinadamdam ko? Bakit ang tagal ng aming pagbangon? May phenomenal, may ano, pero tingnan mo rin ano yung pwede mong gawin sa sarili mo. So first thing first is the word reflection. Magsiyasat tayo sa ating sarili. When you keep pointing your fingers to others, you will not have a definite solution. Oo, may pagkakamali ang asawa mo. Pero tingnan mo rin, ano yung pwede kong magawa para maayos to? May pagkakamali ang anak, may pagkakamali ang magulang, may pagkakamali ang meron. And that is the first step for you to deal with discouragement of life. Reflection. Anong nagawa mo noon? Bakit nandyan ka ngayon? Wala ka nang magagawa. Pero you can attempt again. Learn from it. Another thing is the word discouragement, is the word rest. Sabi po sa unang hari, 19, verse 4. At mag-isang pumunta sa ilang, okay? Sorry, maliit ang letters. At mag-isang pumunta sa ilang, si Elijah, di ba, nagtakbo siya? Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Okay? Pagkatapos, nahiga siya at natulog, whatever. Kung nung una man, tumakbo siya, pumunta sa lilim ng puno, nanalangin, bagamat gusto niya nang mamatay, pero pagkatapos nito, nahiga siya at natulog. You can see here, nung siya'y pagod na pagod, umupo siya sa puno, nagpahinga, rest, nanalangin. Pero ang panalangin niya, gusto ko nang mamatay. Why? Pagod pa siya nun eh. Pagod pa siya nun. Pero tingnan natin, nung nakapahinga na siya, nagbago ang takbo ng kanyang isip. You know why? Rest. It doesn't mean relax. It doesn't mean wala kang pakialam sa problema. You will stop for a while. Why? You need rest to make right decisions. Do not make decisions when you are angry. Do not make decisions when you are hungry. Do not make decisions when you are weary, pagod ka, balisa ka. Sapagkat most of the time, katulad ni Elijah, kita nyo, pagod siya, hindi pa nga nakapagpahinga eh. Pag upo nyo sa puno, Lord, gusto ko nang mamatay. Pagod ka kasi, kaya mong sabi yan.
Gutom ka kasi. Alam nyo, most of our decisions, wrong decisions, yun yung panahong tayo ay galit, pagod, gutom. Huwag ka munang gagawa ng hakbang. Rest. And don't also make promises when you are happy. Okay? Karagdagan yan. Minsan nahahype tayo, ang sayang-saya natin, di ba? Ya mo, bibigyan kita ng ganito, ya mo, gagawin ko to. Hype lang yan eh. So, do not make decisions when you are angry, hungry, weary. Also, do not make promises and decision when you are too much happy. Baka mapasubo ka. Hype. Relax. Take time to rest. Maraming salita ang maiiwasan. Maraming maling desisyon ang maiiwasan if you will just rest for a while. When you rest for a while, you won a war. Bakit? Nakapag-iisip ka ng tama. Have you ever come to a point na meron kang desisyon, pero dahil nagpakalma ka, you rest, nagbago ang decision mo at sabi mo, buti na lang itong naging decision ko. Di ba? In my experience, pag may mga dinidil akong problem, counseling or whatsoever, dahil ko sinasabi, ano pong gagawin natin? Stop. Mag-iisip ako. Merong instant na akong desisyon. Pero habang nagkukulminate ako, nagbabago ang desisyon. God is leading me to a better way, how to resolve problems. Hindi man lahat. Pero maraming desisyon ang nagiging mas maganda pag nagpahinga ka ng isip. Pag nagpahinga ka. Kaya, sa mga gera, kung sino yung unang nagsispire, siya'y papunta sa solution. Di ba? Paano pastor, pag hindi siya nagsisispire, titigil din yan. Titigil. It may take days, hours, pero titigil din yan. Pag tumigil siya, doon ka gagawa ng step. But for the meantime, you make wise decision. Rest. Magpahinga muna. Tingnan mo sa Elijah. Tingnan mo mga naiisip ng tao pag pagod na pagod. Pumunta siya doon, di ba? Ang sabi sa ating nabasa kanina, naglakad, naupo sa lilim ng puno, agad-agad nanalangin, sabi niya, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Pero pagkatapos, on verse 5, pagkatapos, nahiga siya at natulog, okay, nagbago ang lahat. At least nakatulog. May mga problema na kahit anong gawin mo, wala ang solusyon sa araw na ito. Lalo pa pag ang layo-layo pa naman, iniisip mo na. Diba? College, ang layo pa nun. Diba? Malibang talagang gagraduate na. Pero kahit pa bukas yan or kung ano pa man, baka bukas ang solusyon. Ipahinga mo muna kasi hindi ka gagawa ng tamang desisyon. Mahirap yon to pacify yourself. Yung nagpupuhos ka sa galit, gusto mo talagang may masabi, gusto mo talagang lumaban, gusto mong bumawi. Pero panalo ang taong kayang magtimpi. Diba? Panalo ang taong kayang magtimpi. Makikita natin kay Elijah, rest. Pangatlong bagay, verse 3 and verse 4. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya, nagpunta siya sa Beersheba, sa Judah. Look at the word, ha? Kung may English kayo dyan. Kasama niya ang kanyang utusan. Nung una, may kasama siyang utusan, mga kawal pang natitira. Anong ginawa ni Elijah? Iniwan niya roon ang kanyang utusan. Nung sila nagbiyabiyahe na, may kasama pa si Elijah, takbo tayo. Sabi ni Elijah, huwag na kayo sumama, ako na lang. At sabi sa verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang. May mga time that we deal battles alone. Pag mild. Pag strong. Pero pag disabling na, huwag kang mag-iisa. Huwag kang mag-iisa. Sapagkat yan ang time na mas higit na makakapasok ang dyablo sa buhay mo. May mild, may strong, may obvious, pero pag disabling na, pag hindi mo na talaga kaya, kakampay ka na. Tagtagin mo na ang pride mo. You need to look for someone for reinforcement. Si Elijah, tinagtag niya lahat. Although I taught you before, pag may mga problema tayo, mga confidential battle, we don't share too much. Pag mild, pag strong, pero pag disabling na, you look for someone. Bakit sasabog ka? Kailangan mo ng someone. If you are in the end of your rope, find a right reinforcement. Reinforcement means
to reinforce you, someone that will strengthen you, someone na makikinig sa iyo, na someone na at least nandyan. Ano ang ginawa ng Panginoon? Makikita natin sa verse 5, pagkatapos niyang nahiga at natulog, dumating ang isang anghel, kinalabit siya, at ang sabi, gising na at kumain ka. I'm not saying na maaring anghel ang ating kakalabitin, but you look for someone with the wisdom of the Holy Spirit, right in reinforcement. Someone that will help you, someone that will not tolerate you, someone that will not just sympathize with you, but at least someone that will be there for you. You look for that someone. Mga asawa, minsan, mild, we take our problems alone, pero pagka disabling na, you need to tell everything to that someone. Mga anak, di ba? Huwag hintayin tayo ay lubog na bago kumampay pa. You need to tell something to someone. At kung tayo man ang reinforcement, hindi tayo nandun para sulsulan, kundi damayan. Kahit pa siya ang may mali, hindi ka nandun para konsintihin, kundi para damayan. Kung tayo ang reinforcement, the first thing that we should do is just to be there. Hindi mo rin kailangan panigan lahat. Kasi most of the time, ang taong lalapit sa iyo, naghahanap ng kakampi. He will not tell anything that will destroy him. Ang laging sasabihin niya yung mali ng iba, mali ng iba. But just be there. Pakinggan mo, damayan mo, pero hanggang dun lang muna. Hindi yung kasama ka na sa gera. Once you sympathize too much, nagiging kakampi ka na at kasama ka na sa gera na meron sila. So every time that you became reinforcement, hindi ka nandun para sumulsol. Yaan mo lang siyang mag-pour out na mag-pour out. But I'm here. Be a positive reinforcement. Kasi hindi rin po lahat ng reinforcement na darating sa buhay nyo, positive. Look for the Spirit of God. Ano ba itong sinasabi ng reinforcement na meron ako? Ito ba'y papabuo o pawasak ang sinasabi sa akin? Look for a right reinforcement. At kahit pa naman ang may mali ay yung lumalapit sa atin, bigyan natin ng pagkakataon na makapagsalita. Damayan. Napakahalaga sapagkat sabi po dito, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya, at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain na siya at uminom. Anong ginawang sunod? Pagkatapos ay natulog uli. Ngunit bumalik na naman ang anghel. Ginising siyang muli at sinabi, bumangon ka na at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. We need someone like that angel that will tell to us, gising na, kumain ka na. Laban. Anong ginawa ni Elijah? Gumising, kumain, natulog. Hindi pa rin eh. Minsan, hindi naman agad-agad tayo bumabangon sa problema. May mga time na talagang tutulog uli, madadapa uli. Pero ang maganda dito, sabi po ng anghel, ipinagluto, may sopas na pagising doon, may kakainin na, nung pagkakain, natulog uli. We need that someone, reinforcement. Yung nandun ka lang, wala ka mang maitulong pinansyal, kung meron, mas maganda. Pero yung nandun ka para makatulong, be an encourager at least. Sa mga anak, pagod na ang inyong mga magulang, may problema, ano ba naman yung kayo na ang magsaing? Maipagluto nyo man lang, para hindi naman pagod na sa trabaho, ang dami ng konsumisyon, siya pa pala ang magluluto, siya pa maghuhugas, siya pa maglalaba, dagdag konsumisyon. Anong ginawa ng anghel? Elijah, bangon na. Bumangon, kumain. Natulog uli, aba, sarap ng buhay. Kasi down siya ngayon. May mga ganun time. Reinforcement. Ako na muna ang tutulong, ano bang pwede kong maitulong? Kahit maliit lamang.
Hindi yung tayo ay nagiging bad reinforcement or karagdagan pa sa mga mag-asawa. Anong pwede mong gawin? Even in our church, tayo ay nagtutulungan through prayer, not just prayer. Pagka kayo may mga pangangailangan, even finances, even in small means, kakampay kayo. Hindi ko alam ang inyong mga pangangailangan. But when I heard someone may sakit, may operasyon or kung ano pa man, magsasabi kayo, by any means, ano man ang pwedeng maitulong, panalangin, pinansyal, kailangan nyo ng sasakyan or kung ano man, there should be a reinforcement. Damayan. Maging sa ating mga tahanan, napakahirap yung pasan-pasan mo ang lahat. Di ba mga magulang? Tapos makikita mo, hindi nila alam, mayroon ka ng mild discouragement, nagiging strong na kasi lumalakas na ang boses mo. Pero ang mga anak mo nandun lang nakahiga, nag-EML. Nakakulong lang sa kwarto, walang pakilam. Huwag niyong hintayin na ang magulang niyo maging disabling discouragement. Makikita niyo na lang isang araw nakahiga na lang. Reinforce. And I thank God for the reinforcement in our life. Mga simpleng bagay. Mga kasama namin sa bahay na tumutulong. Mga nandyan para umalalay. Mga simpleng bagay na ipinagluto ka, ipinagplansya ka, sinamahan ka. Nakababawas. Pero mahirap pag ikaw na lahat. Ikaw na ang nagtrabaho. Diba? Ikaw pa ang magluluto nun. Ikaw pa ang maghuhugas nun. Alam niyo ba't na-frustrate si Elijah? Sabi niya, nag-iisa na lang ako eh. Walang reinforcement. Wife, husband, be reinforcement to your spouse. Tulong. Yung mga naiiwan sa bahay. Nasabihin natin sa bahay lang ang trabaho, huwag niyong isipin na ang bigat-bigat ng trabaho niyo sa labas. Mabigat ang kanyang trabaho sa loob, mas mabigat pa. Kaya hindi ibig sabihin pag uwi ng bahay, nagtrabaho na ako maghapon, pagluto mo ako, nasa na aking kape, Hindi. Siya hindi pa nagpapahinga, tulungan pa rin kayo kung anong pwedeng gawin. Reinforcement. Sa ibang bagay, kung hindi ka man nakakatulong sa physical, sa financial, kung ano pa man, mahalaga may pagtutulungan. Reinforcement. Kumain. At nainom at natulog uli. Ngunit bumalik uli. Kung ikaw itong anghel na ito, pinakain mo na, pinagluto mo pa, uy, gising na, bangon na, malayo pang yung lalakbayin. Kumain, natulog, humiga uli. Kumain uli, natulog. Ilang beses nangyari yon? Pwedeng sabihin mo, bahala ka, gusto mo na atang mamatay eh. Pinagluto ka na nga, and so on. Pero hindi. You see the patience of angel, sige, tulog ka lang uli, kain ka lang uli. Bangon na, kain na. That's the kind of reinforcement that we need. Sa mga mag-asawa, I've seen this in the life of our pastor. Wala kayong huling makakasama sa buhay nyo, kundi ang asawa nyo. Mahalin sapagkat bandang huli, ang inyong mga anak ay mga aalis, pupunta sa ibang lugar. Kayo at kayo pa rin ang magkasama sa hirap at ginhawa. Be patient. Be patient. May mga time na ganito, may mga time na ganito ang nangyayari, but be patient with them. Katulad ng anghel na ito, hindi niya sinukuan si Elijah. Pwedeng nung napakain niya, bahala ka na, tapos na, at least nagdala na ako. May mga pagkakataon man that it takes a long patience for us. And never forget people who help you in your wilderness. Yung mga taong naging reinforcement sa'yo, huwag mong kakalimutan. Look at the word. Napakahaba pa ng lalakarin mo. That is the word of encouragement. Ngunit bumalik ang anghel, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka na. Napakahaba pa ng lalakarin mo. That is a word of hope. Na kahit minsan nagkamali siya, kahit minsan wasak na siya, kahit minsan baon na siya, pero mayroong isang magsasabi, kaya mo yan. May lalakarin ka pa. May mangyayari pa. A shed of hope from someone. Your testimony, your trash, your mess, walang ibang pwedeng makapagpatotoo na bumangon ka na, gumising ka na, may lalakarin ka pa. Walang higit, ikaw na nakaranas ng mga bagay na yun. Kaya lagi ko sinasabi, yung inyong mga patotoo, gagamitin ng Diyos yan
for someone na ikaw ang magsasabi, I've been there, natulog din ako. I've been there, nasa wilderness din ako. Pero gumising ka, may lalakarin ka pa. Ang iyong patotoo, how you been there to your fears, to your fatigue, family and friend problems, finances, pero nakakalakad ka pa. Kaya every time that I see someone, alam ko may problema rin to, alam ko may burden din to, it gives encouragement. Lumalakad pa siya eh. Kaya nga ito'y palakasan. Tapos minsan makikita mo, mas mabigat pala yung problema niya, mas marami pala siyang utang sa akin, pero bakit nakakapagpatuloy? May sakit din pala yung kanyang ganito, may mga dinidilbil din pala siya sa family. Every time na tayo ay nandito sa church, ito ay patotoo na lumalakad pa tayo. Pag Sunday, gumising ka, bumangon ka, lalakad pa tayo. And number 4, the last, hindi lamang siya nagkaroon na ano yung number 1? Reflection, rest, reinforcement, restoration. Restoration. Ngunit bumalik ang anghel, ginising niyang muli at sinabi, bumangon ka, kumain ka, napakahaba pa ng lakarin mo. By the way, speaking of reinforcement, in the latter chapter of this verse, or in the latter verse of this verse, sino ang mga dumating? Kung mababasa nyo, ang daming pinadala ng Panginoong reinforcement, mga right prophets, at ang isa sa pinakang best reinforcement na pinadala ng Panginoon, Elisha. Sometime in your life, pag nandun ka sa desperate need, doon ipapadala ng Panginoon yung best reinforcement of your life. Your best partner, your best friend. Mga bagay, mga tao na talagang gagamitin ng Panginoon. That's why if you are at the end of your rope, hold on. Help is on the way. May darating, may mga gagamitin ng Diyos, bigla na lang may magbibigay sa iyo, bigla na lang may tutulong, bigla na lang magbabago ang sitwasyon. Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, maraming beses nandun na kayo sa Red Sea, pero bakit kayo nakakatawid? Bakit ka muling bumabangon, lumalakad? May reinforcement, may ayuda ang Diyos. Pinapadaan niya sa iba-ibang tao niyan. And we can also be a channel of blessings. Restoration. Bumangon na. Sabi niya sa verse 8, kumain na siyang muli at uminom. Ito na. At pagkakain iyo'y nagbigay siya sa kanyang sapat na lakas. O, ilang beses siyang pinakain eh. Pagkakain iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay. It's time to move. Panahon na para bumangon. Elijah, ilang oras, ilang araw, 40 araw at 40 gabi sa Sinai ang bundok ng Diyos. Pagkakain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay. Restoration. Maibabalik mo ang iyong lakas, ang iyong pag-asa, ang iyong pangarap. There will be reinforcement. Pero walang ibang tutulong sa sarili mo, kundi sarili mo din. Kailangan mong magising sa katotohanan na kailangan mong lumaban sa buhay. Ang role lang ng anghel, magpakain, pero hindi kayang pilitin ng anghel si Elijah, bumangon ka na, lumakad ka na. Hindi niya pwedeng hawakan ng paa at lakad ganito, bumangon ka, ikaw ang magpapasya sa sarili mo. And one time in the life of Elijah, napagtanto niya, reflection, after rest, after reinforcement, I need to restore. Kailangan kong bumangon, hindi pwedeng ganito. Kaya mga kapatid, tutulungan kayo ng Diyos. May papanalangin kayo. May mga mahal sa inyong buhay tutulong. Pero walang ibang tutulong sa inyo, kundi sarili nyo. Kailangan mong sabihin sarili mo, panahon na para bumangon. I need to fight. At sabi po dito mga kapatid, at ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay. Pinakain siya, physically nabusog siya. Pero meron ding binabanggit ang Bible in Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay kumakain ng tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. That bread, that food speaks about the Word of God. At ang salita ng Diyos na yon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay. Every morning, we should be hopeful. Every night, we should be grateful. Kung meron mga hindi natapos, meron mga hindi nasagot, meron mga hindi naayos, let's call it a day because tomorrow is another day.
At ang pagkain yun ay nagbigay sa kanya ng kalakasan. The Word of God, may I tell you, there's no real recovery without real restoration. Pwedeng makabalik ka sa trabaho, pwedeng makabalik ka sa iyong ginagawa, pwedeng makabalik ka sa mga ginagawa mo sa buhay. Pero hanggat hindi ka bumabalik sa Diyos, walang totoong recovering mangyayari. The Word of God, ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat sa 40 araw. May mga times sa ating buhay that we defile God, we deny God, we delay God. Nangyari kay Elijah, ayaw niya na eh. Dininay niya na ang Panginoon. Kumain na siya, may lakas na siya, meron na siyang mga bagay na nandyan, may reinforcement na siya. Pero ano ang pinakang final step kay Elijah kung gusto niyang makabalik? Restoration of his partnership and faith with God. Meron kasi ako nakikitang mga bumabangon pero sariling diskarte. Gamit ang mga reinforcement ng iba. Pero kung wala ang reinforcement ng Diyos sa buhay mo, there's no real recovery. Because there will be a gap in your life. The Bible says, except the Lord build the house, they that labored in vain. Sabi ng mga Apostol Pablo, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta? Kahit di namin maunawaan ang ginawa ng Diyos, pero saan pa kami pupunta? He is our living hope. Kung ano yung mga tinagtag sa iyo ng dyablo, faith, fear, finances, yung pinakang huling tinagtag sa iyo ng dyablo, yung faith, being faithlessness, yun din ang huli at kauna-unahan mong dapat ibalik. Because there's no real recovery without real restoration. Maaring nakabalik ka na, malakas ka na, maaring nakapagtrabaho ka uli, maaring okay na kayo, pero hanggat hindi kayo okay ng Diyos, hindi ka okay. At ang daming mga discouraged ngayon, ang daming may mga problema ngayon, pinipilit bumalik sa buhay, pinipilit bumangon sa buhay, pero wala ang Diyos. May telling them, may telling you, you're heading on the wrong direction. Because you're looking for the solution without God. No matter how you deny, Diyos at Diyos pa rin ang tutulong sa iyo sa buhay mo. Kasama mo ang Panginoon. There's no real recovery without restoration. Restoration of what? Your relationship with God, because you must fight your battle with God. Discouragement. What is the rank of your discouragement? Where are you now? Maring wala. There will be a sudden change in your life. Yesterday, Elijah is a man of faith, a victorious man. But tomorrow, kinabukasan, he is a man of fear. Ang dyablo ay darating na tulad ng isang magnanakaw, sabi. Tulad ng isang magnanakaw. Hindi ito magpapaalam. So first, we must sense, nakapasok na ba? Papasok na ba? Determine the causes. Anong mga dahilan? Kasi kahit sa doktor, hanggat di nila nakikita ang problema, hindi nila bibigyan ng gamot. Determine the causes. Is it phenomenal, beyond control? Is it the will of God? Will ba talaga ng Panginoon to? Is it caused by others? O baka may mga mali akong nagawa na dapat baguhin ko na. Sabi nga natin, if you don't want the sum total of your life, change the situations or change the equations. Yung 5 plus 5, 10 yun. Pero kung ang goal mo, 20, kahit anong gawin mo, hanggat di mo pinapalitan yung isang 5, hindi yun magiging 20. Ganon din sa ating buhay. Paikot-ikot, baka may kailangan kang ayusin, may kailangan kang palitan. You learn from it. And of course, the remedy, mga kapatid. The remedy. First, ano nga yun? Reflection. Mag-reflect sa buhay. Rest. Huwag naman sobrang haba. Kailangan mo na rin bumangon. Sabi ng anghel, bumangon na. Ay, hindi pa kaya, tulog uli. Pero one time in your life, you rest and you stand up. Reinforcement. Kung hindi man ikaw yung nasa problema, tumulong ka. Kasi darating yung time, kailangan mo din. Reinforcement. Thank God for the reinforcement in our life. Mga taong hindi sumusuko, mga taong nandyan. Mga taong by any means nakatutulong sa atin. And of course, restoration. Balik ka sa Panginoon. Walang ibang solusyon kundi ang pagbabalik sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ko alam kung nasa na ang dyablo sa territory ng buhay mo. May mga kwarto na siyang nabuksan.
You cannot control what stays in your mind. You cannot control what comes in your mind. But you can control who will stay in your mind, in your heart, in your life. It's time. Palayasin mo ang dyablo sa buhay mo at muli mong paghariin ang pananampalataya kasama ang Panginoon.